Magandang gabi rin po. Gabi po. Okay, so dito na po tayo sa sunod natin na subject. At sa ngayon po, magbibigay po tayo ng mga assignments sa ating reporting. At you are given 15 minutes to make the report. Kaya basahin nyo ang chapter ng book na ma-assign sa inyo. Tapos, shorten nyo lang, no? Just present the most important points na tinatalakay ng chapter, and we'll just give the rest of the discovery of the chapter to our classmates kasi po bibigyan din po natin sila ng aklat na pagkukunan ninyo ng inyong reporting. But before we proceed, tayo po'y manalangin at request po natin si kapatid na Ephraim Placido to lead us in prayer. Okay, wala po si Kapitan, sorry, wala po si kapatid na Ephraim, ay ibigay natin ang privilege to pray kay Brother Versley Ramak, Chaplain Ramak. Wala din po si Chaplain Ramak. Bigay natin Andito, ang Doc. panahon. Okay. Sige po, Chaplain. Ikaw po'y mag-lead sa ating prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos, maraming salamat po sa muli na pagkataon na kami ay makapag-aral ng inyong panukala sa amin. Dalangin po namin na pangunahan niyo po kami at ang inyong banal na espiritu ang siyang mangusap sa amin upang lahat ng aming mapag-aaralan ay matimo sa aming puso't isipan upang magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus naming tagapagligtas. Amen. Amen. So, thank you very much, Sir Versley. Okay, lahat po ng nandito ngayon ay mayroon ng 5 points na bonus lahat po na nandito, no? Kasi mayroon po tayong rule dito mga kapatid na if you arrive 10 minutes, no, before the preliminary 10 minutes expires, ay mayroon po kayong bonus na 5 points. Ang ating oras po para sa ating subject is 7 to 8. So pag nakahabol po kayo sa 7:10, mayroon po kayong bonus points na 5. Okay. English So we still have 1 minute before we start at 7:10. So tayo po ay magkakaroon ng points before 7:10. All right. Okay lang po ba sa inyo yung 5 points mga kapatid? Pwede 10. Pwede 10, Doc. Pwede 10, Doc. 5 bonus points lang. Kasi ano yan, para yun sa inyong mga reservoir. Reservoir, no? Sa French reservoir. Sa Thank you, Doc. American pronunciation is reservoir. Okay? Pag Filipino, reservoir. Okay. Di po yan mga kapatid, no? Ibig sabihin, magbabangko po kayo ng mga bonus points para if possible, lahat ng mga quizzes ninyo ay mape-perfect sa pamamagitan ng bonus. For example, nag-quiz tayo 1 to 10, 8 lang yung kuha mo,
di kukuha din tayo ng 2 points doon sa inyong points reservoir, no? Para magkaroon kayo ng mga puntos. Para perfect yung ano at malaki yung grado nyo. Okay lang ba sa inyo yung grado na A at saka A may? So Okay lang, siguro Dok. Thank you, Dok. lalo na pag palaging present, no? Okay, kasi mula ngayon kada klase natin mayroon po tayong ah, bonus points. Okay? Number 1. Ay, hindi ko pala na-announce na may quiz tayo, ano? So, may quiz po tayo mga kapatid. So, ito po yung first question. Just get ready with your cell phones. You can you can PM it direct to me. Okay? Or kung ayaw nyo ako ang mag-check, o i-PM nyo sa inyong katabi. No? Sila yung mag-check. Okay. Kung ako ang gusto nyong mag-check, sa akin i-PM. Kung yung kaibigan mo ang gusto mong mag-check, i-PM sa kanya. True or Okay? false yan, Dok? Ah, True or false? madali lang, no? Okay, madali lang ito. Nag-iisip ako kung anong ipapaquiz ko eh. True or false, Dok? Ah? Maganda true or false para hindi mahirap. Sin ako last time ko to. Okay. 5 points. 1 question only. 5 points. Only 1 question. Define spiritual resilience. Define spiritual resilience. Or the question is, what is spiritual resilience? Okay, you have 3 minutes to answer the question. 2 to 3 minutes. So, what is spiritual resilience? Send your question to your seatmate, classmate, virtual mate. Okay, ganun lang po. Simple lang. What is spiritual resilience? Okay, pass your papers. Time na ba? Wala pa. Wala Okay. pa, Dok. 3 minutes. 7:15. 7:15. Okay, 7:15. One minute. Okay. 30 seconds. All right. Post your answers to your seatmate, classmate, virtual mate, roommate. Pwede rin idiretso sa akin. No? What is spiritual resilience? Yung sa akin, Dok, diretso ko sa iyo, Dok.
Na-send ko sa'yo, Doc. Oo. Sa akin. Tapos, dapat may Messenger mo, kasamang Glenn. Gcash yan. Pag sa akin. Kay Glenn. Ano Pag bang sa akin Facebook o ipadala, may Messenger? kasamang Gcash. Sir Glenn. Okay, Doc. Okay, Doc. Anong kaya mo, Sir Glenn? Just kidding. Messenger. Okay. So, all right. Cut off na po. Titingnan natin yung mga time ng pag-send din niyo. Okay? Meron bang hingan lang natin ng isang thought kung ano ang spiritual resilience. Chaplain Sanchez, ano po ang spiritual resilience? Review lang po ito, review. Okay. It can be answered with 5 words only. Lang. Ito po, Ay, ang kakayan. spiritual resilience is the ability to maintain steady positive spirit and a clear sense of purpose and meaning even in the face of suffering. Okay, so you get 5 points. Now, other answers that read like that get 5 answers. Okay, the simple definition, it is the ability to bounce back spiritually. And to say, if there are challenges, there are trials, tayo po ay nakakabangon. Kung tayo po ay mayroong spiritual resilience. Parang building back Alright. better, Doc. Yung sa Cebuano, Doc, pagsulay, trials. Yung spiritual resilience, hindi na siya pagsulay, kundi yung kung sa Bisaya, yung katakus sa Doc, sa akin, Doc. katakus sa pag bangon. Barug. Katakus. Barug. Okay, pwede. No? Katakus Sa mga pag trials. Doc, sa akin. Wala Ah. akong sindan. Okay. Yun, sa akin, Doc. Ang sayo, ano po ang sayo? For me, Doc, yung sa akin, spiritual resilience is the capacity of a person to stay on the ground amid spiritual challenges and can build back better. Okay, that's good. No, that's 5 points. Okay, Thank you, basta it sounds like that. It means like that. Similar to that. That's considered 5 points. All right. So you know it is spiritual resilience. Ngayon, we will be going through a book. The title of the book, and this is written by an author who has written a lot of books with regards to success over failure or success after failure. No. Ang isi-share ko sa inyo na aklat is entitled From Failure to Success. Everyday habits and exercises to build mental resilience and turn failures into successes. Ito po ay importante para sa atin na mga chaplains dahil we will be also functioning like a coach. No? Magko-coach po din po tayo sa mga taong na-depressed, na-discouraged, disappointed because of failures in life. So, sishare ko sa inyo ang aklat na ito, pero ito po din ang ating aklat, babasihan ng ating mga reporting. Kaya mag-assign po ako ng mga topics sa inyo. Okay? So, ang unang topic na ibibigay ko ay Chapter 1. I'm sorry. Okay, Chapter 1 ay ibibigay natin. Ang title po, What is
your definition of failure? Okay, what is your definition of failure? So in other words, what is a failure? What does it mean? Okay. So ang magre-report po nito for 15 minutes. You can just simply go direct to the main points. Yung ibang mga hindi masyadong importante ay ibigay mo na lang sa ating mga classmates kasi basahin na lang din po nila yung aklat para makuha nila ang kabuuan. So for the sake of our reporting, ay yung chapter 1, what is your definition of failure? Ibibigay po natin sa ating dali hindi ko makita yung ano. Diyan ako gisin sa imo ha, Doc. What is definition of failure? Reporting po ito kapatid. Hindi to quiz. Okay. So, what is your definition of failure? So, ibigay natin ito. Sino yung nagsabi ngayon lang? Sino nagsalita? Ako yun, Doc. Si Glenn Lumaktod, si Elder Glenn. Okay, ikaw yung first reporter. Ikaw yung first reporter. Ang topic mo is, what is your definition of failure? Okay. Sa Martes, Doc? Sa next week, Martes. Okay. Okay. Thank you. Ang kasunod na topic, next week pa rin, sa Martes pa rin, we will have 3 reporters, no? 3 po yung reporters natin. Discuss the 7 types of failures and how to handle them. Okay? Discuss the 7 types of failure and how to handle them. Masarap ito na topic, no? Ang ating ipapatalakay nito, magdadala sa topic nito ay si Pastor Jerry Faustino. Si Sir Jerry. Sir Jerry, nandyan ka ba? Copy, Doc. Noted. Okay. Discuss the 7 types of failure and how to handle them. The book will be sent by Captain Gaspan, no? May padala sa inyo ni Captain Gaspan, ni Derek Nards, ang aklat sa inyo. Okay? Doc, ilang minuto, Doc? Ilang minuto, Doc, mag-explain? 15 minutes. 15? Okay, Doc. Thank you, Doc. 15 minutes. Pero kung makuha mo ng 10 minutes, mas maganda. Okay. 10 to 15 minutes. Sige po. Just go direct to the point. Okay? Next topic is chapter 3. Chapter 3 ba? Doc, yes. Teka, mali yung ano ko. Okay. Yung sa'yo pala, okay, chapter 1. Okay, Sir Glenn. Sir Glenn, nandyan ka pa ba? Dito, Doc. Nandito. Okay. Ang topic mo pala is
the definition of failure at saka yung topic na ibinigay ko kay Sir Jerry Faustino, how to deal with 7 types of failure and how to handle them. Kasi part pala yan ng chapter 1. Okay? Okay. What is definition of failure at saka 7 types of failure? Yun sa akin, Doc. 1 and 2. Oo. And how to Okay, handle them. Okay. 7 Ang times of chapter failure. 2, chapter 2, okay, chapter 2 kay Sir Faustino, dealing with a failure you couldn't prevent. Okay? Dealing a failure that you could not prevent. Dealing with a failure that you couldn't prevent. Okay. Ang kasunod, so dalawa po kayong reporter. Ang pangatlong reporter next week ay si Engineer Romeo. Nandyan ka ba, Engineer? Okay, Doc. Okay, Doc. Nandito ako, Doc. Ang topic mo Sige po. is chapter 3, dealing with a failure Yes po. due to unrealistic Dealing with the failure. expectation. Still Po. dealing with a failure, pero ang sa inyo naman is due to unrealistic expectations. Due to unrealistic expectation. Unrealistic expectations. Okay. Chapter 4, that will be on Tuesday after next Tuesday, no? Sundan niya lang natin, no? Okay, sino ba yung ating assign? Tingnan natin kung sino yung nandito sa group chat. Sir Versley Ramak. Sir Versley Ramak. Your topic is dealing with a failure due to a lack of focus. Dealing with a failure due to a lack of focus. How to deal with the failure na ang hinungdan, no, ano bang hinungdan sa Tagalog? Ang cause, ang dahilan ay kulang sa focus. Siguro sabihin ni Sir Bersley, di mag-focus. Okay. Tingnan natin kung ano ang sasabihin eh. Parang madali lang di kulang ng focus. Okay, di mag-focus. O di kaya focus. Okay. Next reporter, si Dr. Questo. Doc Questo, your topic is dealing with a failure. Okay, Doc. Dealing with a fear-driven failure. Okay. Fear-driven failure. Yung kapakyasan tungod sa kahadlok, no? Napakyas kay talawan mo siguro na ibuti pa sa but. Okay, dealing with a fear-driven failure. Okay, ang next reporter is
Pastor Pablio. Pastor Pablio, your topic is Yes, Doc. Dealing with a failure due to self-sabotage. Okay, dealing with a failure due to self-sabotage. Okay. Yun po, Doc. Okay, next reporter is Ma'am Minel Bajoyo from Thailand. Ma'am Minel, your topic is dealing with a failure due to impatience. Dealing with a failure due to impatience. Okay, so next Tuesday, chapter 1, chapter 2, at chapter 3. Tuesday after next Tuesday, yung lack of failure, fear-driven failure, and self-sabotage. Okay. Then the next Tuesday, that is chapter 7, 8, and 8 and part 2. No? 7, chapter 7, chapter 8, and part 2. Ito po ang topics. Dealing with a failure due to, kay Ma'am Menel na po yan. Ano, Ma'am? Number 8, chapter 8 is dealing with a failure due to self-licensing. Okay, sino ba yung wala pa? Tingnan natin. Self-licensing. Si Larieta, sir. Doc. Okay, Ma'am Amy. Amy, Yes. Senator Yes. Senator Amy. Okay. Dealing with a failure due to self-licensing. Bago ito sa akin yung licensing. Ano kaya to? Okay. Part 2, the 5 rules of exercises. No? The 5 rules and exercises to develop and maintain a success-friendly mindset. Rules and exercises to develop and maintain a successful and friendly mindset. Reporter is, nandyan ba si Ma'am Labon? Yes po, Doc. Nandito po, Doc. Okay, sa'yo po yan, Ma'am. Again No? po, Doc. Dealing With 5 rules. 5 rules. Teka. 5 rules and exercises to develop and maintain a success-friendly mindset. Okay. What chapter po to, Doc? Ang nakalagay dito sa ating table of contents, part 2. Part 2. Oo. Under part 2 is chapter 9. Bigay natin sa inyong sa iyong husbandry. Okay po. So the Okay. bali part 2 and then For chapter your 9. hobby, chapter 9, you must live your life. You must live your life the hard way and regularly embrace uncertainty. Okay, Doc. Copy, Doc. Thank you po.
Ito pala mga kapatid, yung 7 types of failures, yun palang magiging introduction lang po yung kay Sir Glenn. Kasi yung 7 types of failure, yun na po yung kasi part 1, tapos chapter 1, chapter 2 to 8 eh. Chapter 2 to 8 is 7 eh. So malamang ang 7 types of failure, ito yung number 1 ay yung teka. Yung unavoidable or unpreventable, tapos unrealistic, lack of focus, fear-driven, self-sabotage, impatient, self-licensure. Tama, no? Pumatak siya ng 7 eh, no? So introduction lang yung kay Sir Glenn. Okay. So ito namang chapter 2, 5 rules. Malamang nag-start ito ng chapter 9, 10, 11, 12, 13. 5 rules. 9, 10, 11, 12, 13. Tama, no? Tama. Okay, so yung part 2, 5 rules and exercises to develop and maintain a success-friendly mindset ay yung sa'yo, Ma'am Lavon. Yes, Doc. Hello. Okay. Yung 5 ay yung part 2 at saka chapter 9 na lang. Okay lang? Bale, introduction po ako sa part 2. Oo. Yung part 2 is 5 rules. Tapos 5 ang rules. first Okay. ang first rule kasi dito, kasi hindi ko pa nabasa talaga itong aklat na to, no? Na tiningnan ko lang yung title, tapos binasa ko yung roughly binasa ko yung yung mga contents, maganda naman. So, kinuha ko, no? Okay, you must live your life. Basta chapter 9 sa'yo. Yung kay hubby mo, chapter 10. Chapter 9 sa akin. Oo, part 2 at saka chapter 5 and chapter 9. Number 10 Doc, sa kay Doc, ang sa akin, Doc. Ang sa akin, dalawa man yon. Ulitin ko, Doc. Yung sa akin, number 1, what is definition of failure? Tapos, 7 types of failure. Yun sa akin. Si Glenn ito, Doc. Elder Glenn Lumactor. Mga 10 to 15 minutes lang ito lahat, Doc. Pwede nga 9 lang eh. Sige. Pwede 9. Sige. Pwede 7. Okay. So, Kailan ma-forward yung book, Doc? I-report mo dito sa klase. Nagre-report ka. Yung books, kailan ko ma-receive? Mamaya, pag ipinadala na ni Direct Nards. Sige. Salamat po, Doc. God bless. Okay. Alis ka na ba? Hindi, nandito lang. Kala ko nagpapababay ka na eh. Okay. All right, no? Asan na ba tayo? Chapter 10. Kay hubby mo. Ma'am Labon. Chapter 9 and 10 po sa amin. You must show the middle finger to your ego. Ay, ibang ito eh. At least may middle finger lang. Pero alam niyo na yung ibig sabihin ng middle finger. Okay. Pero this is just a metaphor siguro. Okay? So, chapter 11. Chapter 11, you must feel worthy of success. Sino bang bigyan natin nito? Ako, Doc. Wala pa, Doc.
Doc. Okay, so Sir Jober. Opo, thank Sir you, Doc. Jober. Yun sa'yo. Okay, 11. 12. Chapter 12, you must take personal responsibility. Sinong bigyan natin nito? Sir Chris. Sir Chris Sanchez. Okay, Doc. Okay. Anong title mo? Hindi ko pa narinig, Doc. Hindi mo narinig. Okay, you must be, chapter 12. You must take personal responsibility. You must take personal responsibility. Copy, Doc. Next. Bibigay natin kay Efraim Placido. Meron ka na, sir? Opo, Doc. Pasensya, may bisita po kasi kami. Hindi ako makasingit kanina. Meron ka kanina? Hindi po. Nabigyan ka na? Hindi pa. Wala pa po, Doc. Di ako Okay. nakapag-pray kanina po, Doc, kasi may bisita po kami. Okay. Ito po yung topic mo. Yung topic mo is chapter 13. You must identify what you want and go after it. You must identify what you want and go after it. Copy, Doc. Okay, meron bang hindi nabigyan mga kapatid? So lahat na po ay nabigyan na po, no? Okay. So yun po yung mga title niyo muna. At pagkatapos ng isang round, magbibigay tayo uli ng pang second round. Okay? So let's go back. Kung sino yung may mga topic, magtatawag po ako. Sino po ang mayroon sa chapter 1? Chapter 1, say your topic. Okay na. Yung chapter 1 si Sir Glenn yun eh. Okay. So, nasa CR siguro. Okay, chapter 2. What's the topic for chapter 2? Faustino, Doc. Dealing failure that you could not prevent. Okay. Chapter 3. Chapter 3. Chapter 3, Doc, dealing with the failure due to unrealistic expectations. Chapter 4. Dealing with a failure due to a lack of focus, sir. Okay, chapter 5. Chapter 5. Akin ba yan, Doc? Yung dealing with a Akin ba failure yun, due to Doc? self-sabotage?
Wala po, hindi ko po kasi Okay. narinig yung chapter ko, Doc eh. Sorry po. Ang chapter 5 is due to self-licensing. Senator Amy. Iba. Okay, sige. Sorry po, Doc. Tama, Senator? Okay, Doc. Okay po, Doc. Dealing with failure due to licensing. Okay, Chapter 5. self-licensing. Self-licensing. Okay. Self-licensing. Chapter 5. Chapter 6. Chapter 6. Di, chapter 5 yung tayo. Okay. Yung chapter 6, sino po? Sa akin Yung ba ba, yan, Doc, Doc? yung dealing with a failure due to self-sabotage? Okay. Chapter 6 po. Okay, chapter 6, sabotage. Okay. Sino Yes. po yun? Thank you, Doc. Kay Pableo po, Doc. Pableo po. Okay. Chapter 7, Impatient due ba to yan, Doc? impatient. Due to Akin po, Doc. impatient. Minel po, Doc. Okay. Chapter 8. Chapter 8. Yung fear-driven failure po, Doc. Ano chapter po yun, Doc? Hindi ko nakuha yung chapter. Chapter 7. Chapter 7. Yung Chapter fear-driven. 7, impatience. Chapter 8 is due to self-licensing pala. Okay. Ma'am Aimee. Okay. Chapter 8. Okay. Ang kasunod, ang sayo, Doc Richel, ano bang topic mo? Fear-driven failure po yun, Doc. Pero hindi ko nakuha Okay. yung chapter. Hindi mo nakuha yung chapter. Ang chapter mo is chapter 5. Okay, Doc. Thank you. Okay. So, next is chapter part 2, chapter 9. Ma'am Ako po, Labon. 5 Okay. rules and exercises. Okay. Develop. Chapter 10. Ako po, Doc. You must live your life. Okay. Chapter 11. Ako po, Doc, you must feel the success. Okay. Ayong sayo, chapter 10 ang sayo, Sir, Sir Nilbert po. Sir Humawin, no? Okay. Oo. Oo. Chapter 10 ang sayo, ang topic mo ay you must show the single the middle finger in your ego. Okay. Number 11, Marinig, chapter, Doc. you must show the middle finger to your ego. You must use the middle finger in your ego. Oh. Okay, Doc. Thank you. Oh. Tamang salita ito middle finger. Middle finger. So, chapter 11, you must feel worthy of success. Sino nga po ito? Opo. Ako po, Doc. Okay. Sir Jobber po. Sir Opo. Jobber. Thank you Okay. po. You must take personal responsibility. Doc, chapter 12. Okay. You must identify what you want and go after it. Sino yon? Sa akin po, Sir Doc. Placido. Chapter 13. Okay, so Placido po. okay. So hanggang dyan lang po tayo muna mga kapatid. Then we'll just for the second round, mag-assign na lang din po tayo next time. Okay, so yun po ang ating activity sa time na to. Wala po muna tayong lecture.
At meron po ba kayong gustong itanong? The book will be sent to your to your GC, or bahala na po si Derek Nards sa inyo, magpadala ng book. Okay, do you have any question, guys? Doc, sige. Tungkol, Doc, sa resilience. Yes. Ang government kasi ngayon, may binibigyan nila ng emphasis na lahat ng mga empleyado, government employees, trained sa resilience. Kasi ang Oo. panahon natin, may mga bagyo, kalamidad, nakikita nila. So that is, parang timely yung subject din natin. Oo. Mayroong batas ngayon na related din sa resilience Naka-second reading na yata sa Congress. Maliban doon sa disaster risk management, DRRM, meron na palang bago, Doc? Mayroon, related po sa resilience po. Kaya when the law is approved, I think it has mayroon ding yan, kasamang budget. Kaya pwede na po tayong maging, hindi natin alam kung magpapatraining din sila. Siyempre, magpapatraining sila. No? At kung kayo po yung maka-attend sa training na yan, so at least may advantage na po tayo. Opo. Hindi ko lang maalaala kung anong title ng bill na yon. Pero basta mayroon siya pinasa sa Congress. House bill po. Okay, so mamaya siguro i-upload na yon ni Derek Nards yung natin, yung book. Nandito ba si Derek Nards? Wala, no? Kung nandyan na si Ma'am Ramak, if you are there, pwede ka na pong magsimula, ma'am. Sige, Doc.